Ginagawa ni Tambi sa Duterte, nag-boomerang sa kamag-anak, aba. 2. Alipores, no? Ni Tambi luhod kay Sen Aimee. Aba, ito yung matitinding pamagatan, no? Siyempre, etong balitang ito at itong videong tutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Siyempre, nasa description box yan si Showbiz Chikadoro. Check nyo lang kung gusto nyo siyang bisitahin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video na ating mapapanood. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang alipores ni Speaker Martin Romualdez ang tila tumiklop kay Senator Aimee Marcos. Ito ay matapos ng sunod-sunod na ibulgar ng senadora ang mga katiwalian sa Congress. Makikitang nag-iisang senador lang si Senator Aimee Marcos na malakas ang loob na bumangga sa napaka-powerful na Congress ngayon. Una na nga riyan ang panloloko sa People's Initiative at ngayon naman ay ang malinaw na korupsyon sa akap ng DSWD. Dahil dito dalawang mambabatas na ang nakikiusap kay Senator Aimee at sinasabing tumulong na lang daw sa kanyang kapatid na Pangulo at huwag ng kumontra. Kapatid pa naman si Senator Aimee, kung ako si Senator tutulungan ko ang Marcos administration, kasi the success of his brother is the success of our country and this only the economic provisions and there is no political. Mariosep, tumutulong na nga eh. Oh, ano yung success? Success ba ng mga Marcos? No? Yung ano na yan? Yung ginagawa? Hindi success ng mga Marcos yun. Hindi ko kontrahin ni Senator Aimee Marcos yan kung success yun ng mga Marcos. Kung success ni PBBM yun. Siyempre, ba't niya ko kontrahin yung success ng kapatid niya? Ang success ng kapatid ni Aimee Marcos na si PBBM ay success ng pamilya nila. Diba? Success ng ama nila. No? Diba? Kaya niya kinokontra yan is alam niya na merong hindi ka success dyan. Oh, kaninong success yan? Sa kanila ba credits? Hindi. Diba? Kundi dun sa mga gustong magpatupad nun. Diba? So iyon po ang pwede kong masabi. We will follow the president. Ayon ito kay Dong Gonzales. Si Zaldico naman na suki ng mga kaso ng korupsyon ay pinabulaanan ang sinasabi ni Senator Aimee Marcos na may katiwalian sa akap. Ang hirit ni Senator Aimee Marcos na nagagamit daw ang pondo sa ayuda para sa Kapus ang Kita Program o akap ay nagagamit sa pagsusulong ng charter change o cha-cha. Hindi yan totoo, ayon naman sa Bicol Party List Representative. Isang congressman na patong-patong ang kaso ng korupsyon, pinagsasabihan ang isang senador na walang isyu ng pagbulsa ng pondo ng bayan. Sa kabila ng mga gusot na ito sa Marcos administrasyon na likha ni Speaker Martin, tila maraming bumoto kay PBBM ang ayaw na sa kahit sinong Marcos. Ang plano ni Romualdez na bumagsak ang pamilyang Duterte ay tila nagbumirang sa kanyang mga kamag-anak. Ang gusto niyang ayawan ng tao ang mga Duterte sa pamamagitan ng paggawa nila ng isyong makakasira sa mga ito ay sa kanila nangyayari. Hindi tumalab. Kaya naman, hindi na bago sa pandinig ng influencer na si Coco Locoy ang salitang ayaw na namin sa lahat ng Marcos, maski kay Senator Aimee Marcos. Ayun. Gayunpaman, sumagot siya na naiintindihan niya ang saloobin ng mga ito subalit, hindi dapat natin alisin ang katotohanan na bukod tanging si Senator Aimee lang ang nagbubulgar ng mga baho ng kanyang kamag-anak sa pamahalaang ito. Oo, tama no. Naririnig naman natin at nakikita na pati si Senator Aimee is nadadamay na. Siyempre, sasabihin ng iba, karamihan, ayaw na namin sa mga Marcos, wala na kaming tiwala. Naiintindihan namin lahat. Naiintindihan ko lahat ng mga reaksyon ng mga tao sa ganun. Dahil nga parang takot na sila magtiwala pagkatapos namin magtiwala sa inyo, ganito, ganyan ang ginawa nyo. Pero nakita naman natin si Senator Aimee na hindi siya nakikisalo doon sa nangyayari. Ang ibig kong sabihin, kinakalaban niya. No? Hindi siya siguro nagpe-play safe. Kasi alam niyo kung bakit? Ito yung tamang panahon na play safe siya eh. Dahil presidente yung kapatid niya. Senador siya. Pwede siyang hindi kumontra dyan. Diba? Pwede siyang hindi kumontra. At makisakay lang sa gustong mangyari ng nasa kongreso, ng pinsan niya. Diba? Na ipatupad yung mga prime minister, ipaglaban niya yan. O, pero hindi eh. Diba?
talagang kinalaban niya, ipinakita niya sa mga tao na kahit kadugo ko yan, lalabanan ko yan. Pero naiintindihan ko yung reaksyon ng tao. Siyempre, natatakot na eh. Kumbaga, nababawasan na yung tiwala, kaso nadadamay si Senator Amy doon. Kasi baka mamaya, pag nanalo si Senator Amy susunod, maging Vice President halimbawa, o baka mamaya yan ang umano kay BP Sara. Kasi alam naman natin na si PBBM at BP Sara is naging magtandem, tapos ayun nga, ang inisip ng iba is nalaglag. Si VP Sara, pinabayaan ni PBBM, ganun ang nangyayari. Pinabayaan niyang anuhin ni Martin yung si VP Sara, 'di ba? Baka mamaya ganun ang mangyari sa susunod. Na isipin maging presidente si VP Sara, si Amy maging vice president, ganun, 'di ba? Tapos pagtangkaan nila na pabagsakin para si Amy maging, siguro naman hindi naman mangyayari yung ganun. Kasi nasa impluwensya ang mga Marcos ngayon eh. Nasa Malacanang sila eh. Mas malaki advantage nila ngayon. Pero talagang kinokontra niya talaga yung mali. Pinapakita niya na mali. At saka nakikita niya naman na, yung Marcos medyo nag-aano na yung pangalan, medyo nawawala ng tiwala yung mga tao. Pero ginagawa niya pa rin na ganun. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Sa amin 60 na kilo. Si PBBM ay weak leader talaga. Walang panindigan. Never Marcos again. Wag magpabudol kahit kay Amy. Galit talaga kayo. Well, sa totoo, kung hindi dahil guys, naintindihan ko kung ayaw nyo kay Sen Amy dahil nga sa history natin ng budol. Pero alam ko doon na lang ako nagrereklamo sa Diyos. Sabi ko, Lord, please intervene. Well, ako magsasalita talaga ako. Naintindihan ko naman kung bakit yung iba wala ng tiwala sa mga Marcos at nilalahat nyo na. Pero ako, I don't think malalaman natin itong akap na issue na to kung hindi dahil kay Sen Amy. Sa totoo, si Sen Amy na lang yung very vocal na nagsasalita. Siya yung nag-iimbestiga talaga. Opposition. Hinahalukay niya eh. Even sa simula pa lang ng term ni Bongbong Marcos, nagsasalita na siya ng mga opposition niya. So, kung wala si Sen Amy, sino pa magsasalita? Tama yun, kita nyo. Administrasyon sila Marcos eh. Pero nagsasalita siya ng oposisyon niya eh. Salungat siya eh. Di ba? Yung iba, dapat ang kino-call out natin yung mga hindi nagsasalita eh. Game of numbers ang gobyerno natin. Kahit magsalita si Sen Amy, kung hindi siya susuportahan ng ibang ibang mga senador, ng ibang mga nasa Congress, nasa House of Representatives, medyo ineffective talaga yan. Kaya nga hindi ko maintindihan yung ni Banat Bay na dapat ikaw nagsalita, dapat itodo mo na. Parang, well, tinotodo niya na, kaya lang, it can only go so far. Pero, di ba dapat, imbis na pagsuluhin natin yung nagsasalita, maghanap pa tayo ng ibang dapat nagsasalita din. Para marami silang nagsasalita, mas malakas yun. At mas may mangyayari doon sa dapat mangyari, sa gusto nating mangyari. Baka kasi nasuhulan na yung iba. Baka palusot din sila sa budget. Yun ang sa Congress, budget. So naintindihan ko yung 'di ba, kunwari, alam ko si Banat minsan agree siya kay Tulfo. Banat Bay, can you tell Tulfo to join Senator Amy sa mga panawagan niya tungkol dyan sa Congress na yan? 'Di ba? Kinikriticize mo yung nagsasalita na, pero yung sinusuportahan mo na hindi nagsasalita, wala kang ka-issue-issue. 'Di ba? I-encourage natin yung iba na magsalita din. Sa EDCA, sino lang ba ang mga senador na nagsalita na kontra sila?
Hmm. 'Di ba? Sabihin man natin na wala tayong parang galit tayo sa mga Marcos. But Senator Amy is actually telling us what we need to know. Pati yung sa Afghan, yes. 'Di ba? Kunwari, sabihin na natin, galit tayo kay Senator Amy. Tumahimik na lang si Senator Amy kasi galit naman tayo lahat eh. Wala naman nang magbabago sa opinion natin. Tumahimik na lang siya. Sino pang magsasalita? Yun lang, kasi bihira talaga sa mga senador ang ganyan. Na nagsasalita, talagang nagvo-voice out, talagang ipinapakita niya na nagagalit sa mga nangyayari na hindi maganda. No? Sa kapakanan ng lahat naman yung ginagawa, hindi naman sa kapakanan nila lang. 'Di ba? O pagpalagay na natin, nasa kapakanan din nila kasi nga sinabi niya, yung mga pangalan ng Marcos ang masisira. O, 'di ba? Kapag hindi nakagawa ng maganda ang mga Marcos, pangalan nila ang masisira. At syempre, ganun din 'yon. Pati tayo, damay din doon. So ang gusto lang ni Senator Amy is maitama kung ano yung nangyayari. No, binubulgar niya yung hindi maganda na mangyayari doon sa isinusulong ng mga alipores o yung mga kuliglig sa tabi-tabi. 'Di ba? Kinokontra niya 'yon. Oh. Kahit na sa administrasyon siya na para siyang nagiging oposisyon na. Oh, 'di ba? Kaya nga sinasabi, bakit hindi mo nilang pinagtatanggol yung kapatid mo, hindi mo pinakikisamahan na lang ganito. Alam nyo, pinagtatanggol niya yung kapatid niyang si PBBM. Hindi siya nagpe-play safe, pinagtatanggol niya yan. Diba? Kasi kapag nagkaroon ng maling desisyon, si PBBM, sigurado masisira ang mga Marcos na naman. No? Nakagagawa na naman ng ibang tao at hindi nila kagagawan. Siguro ang pinakamali lang kasi ni PBBM, ayun nga, yung mga naririnig natin o nakikita natin sa mga comments, is yung napapabayaan niya, yung mga alitap-tap na parang sila yung nagdidesisyon, hindi nagsasalita yung presidente natin, ganun. Parang si Amy Marcos na ang nagsasalita para sa kanya. Si Amy Marcos na ang lumalaban para sa kanya. Ganun naman ang mga ate, kahit mga kuya, kumbaga pinagtatanggol mo yung bunso mong kapatid kapag ganyan ang nangyayari. Oh, hindi niya naman siguro kinukonsinte kung ano yung ginagawa ng mga alitap-tap sa tabi-tabi. Di ba nakikita naman natin, talagang binubuyang-yang, binubulgar niya talaga yung hindi magandang mangyayari kung sakaling may ipatupad silang ganun. Paano natin malalaman tong akap na to? Oo. Kasi wala silang laban sa admin ngayon. Yun nga eh, 'di ba? Sobrang grabe ang power ng House of Representatives ngayon. Grabe ang power ni Speaker. Ngayon, kung aawayin pa natin si Senator Amy, sino pang magsasalita? Wala na. Sino pang magbubunyag? Kasi maaari kasi ano yun eh. Dapat nga, pabayaan natin si Senator Amy nagsasalita na ganyan eh. Kasi, pinsan niya yan. Oh, syempre, kahit sabihin natin na administrasyon, nandiyan na, kahit si Senator Amy Calabanig hindi makakapalag sa kanya eh, kasi kapatid niya yun eh, pinsan niya yan. Pero kasi Senator Amy is patatahimikin yan. O wag ka lang magsalita, ayaw namin sa'yo, yung sabi nga ni Coco Locoy, no? Ayaw namin magsalita, mahimik ka na. Eh wala na magsasalita. Kasi syempre pag nagsalita sila, lalabanan ba naman nila yung administrasyon ngayon? Eh di parang magiging Trillanes de Lima ang dating niyan. Oh, hindi rin sila mananalo, hindi rin sila ipakulong pa sila ng mga yan. Oh, 'di ba? Hindi katulad ni Senator Amy. Blood is blood, 'di ba? Oh, labanan kita kasi mali ka. Kaya nga sinasabi sa ibang comments na blood is thicker than water. Oh, totoo 'yun. Blood is thicker than water talaga. Pero sa nararamdaman ko, na-visualize ko sa kanya na yung blood is thicker than water is gumagana talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niyang mapunta sa mali ang desisyon ni PBBM. Kaya, inilalabas ni Senator Amy yung mali. Diba? Gusto niya maging tama ang desisyon ng kapatid niya. Tinutulungan niya. Diba? Kaya, inaakay niya pa rin si PBBM. Ganun yun. Kasi pag hindi niya tinulungan yung kapatid niya at magkaroon ng hindi magandang desisyon si PBBM, magagalit ang taong bayan. Diba?
Ngayon nga, nagagalit na ang taong bayan, naiinis na sa mga Marcos dahil sa ginawa ng mga alitap-tap sa gilid-gilid. Di ba? Nadamay na sila. So, ginagawa naman ni Senator Amy is inaayos kung ano man yung pinagmulan niyan. Lakas kasi nung pinagmulan eh. Sino pang gagawa ng mga Senate hearing na ang malalaman natin mga ganitong bagay? Para sa akin, Coco, wala na akong tiwala sa gobyernong to. Well, naintindihan ko talaga kayo. Si Senator Amy naintindihan lang ang natin yung mga lumalaban. tao Exactly. nagsasalita ng ganon. Kung si Senator Amy ang lumalaban, tas kinikriticize pa natin, baka tumigil yan. Ayun lang. Pag tumigil, anong gagawin natin? Sisisihin na naman natin kasi bakit tumigil? Kasi Yun may lang. ginagawa, kinikriticize, may ginagawa na, nakukulangan kayo. Kulang kasi kulang din ng suporta. Why not criticize the other senators, the other congressmen na samahan si Senator Amy? Para in the future, kahit tumahimik si Senator Amy, marami nang nagkikriticize. Senator Amy will not be significant. Pagsalitain nyo yung mga sinusuportahan yung senador. Pagsalitain nyo yung mga sinusuportahan yung congressmen. Bihira nga lang yung senador ngayon na nagsasalita, iilan lang sila eh. Di ba? Kung ayaw nyo talaga kay Senator Amy, bago nyo patahimikin si Senator Amy, pagsalitain nyo muna yung mga sinusuportahan nyo. Para, in the future, kung ayaw nyo talaga kay Senator Amy, may ituloy ng ginagawa at least yung mga sinusuportahan yung senador, silang gagawa ng ginagawa ngayon. Oo, itutuloy. Diba? Oo. May punto rin si Coco Locoy doon. Sa akin, yun lang naman. Hindi natin malaman tong malaking bagay na akap na to. If Senator Amy ay hindi naglakas ng loob. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan din natin yung video na yon na si Coco Locoy. Ayan ha, ako naiintindihan ko lahat ng mga taong bayan na nawawalan ng tiwala sa administrasyon, sa mga Marcos, pero tignan din natin yung ginagawa ni Senator Amy. No, dapat sa ganyan na binubulgar niya is hindi biro-biro yan. No? Siguro bigyan natin kahit pa paano suporta. Diba? Alam natin na nadadamay sila sa ganyang klaseng problema. No? Pero kayo, nasa desisyon nyo pa rin yan, mga katunay. Kayo pa rin ang magdidesisyon yan. Kung kayo pa ay patuloy na maniniwala o hindi na. Siguro doon sa mga ibang kasama nila is nawawala na kayo ng tiwala. Pero kay Senator Amy, nasa sa inyo na desisyon yan, mga katunay. So, comment na po kayo sa comment box sa inyong masasabi. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.